Kaw-amazing! Sa bansang Pilipinas na binubuo ng libu-libong isla, makakapal na kagubatan, malalawak na latian at malalalim na dagat. May mga nilalang na bihirang makita. Tahimik na nagmamasid at biglang sumusugod mula sa himpapawid na parang mga hari ng kalangitan. Hindi sila ordinaryong ibon, sila ay mga higante ng ere. May pakpak na kasing lapad ng maliit na silid. May mga matangkayang makakita ng biktima mula sa malayong distansya. At may papel na napakahalaga sa balanse ng ating kalikasan. Sa video na ito, aalamin natin ang mga pinakamalalaking ibon sa Pilipinas. Kaya mga kaw-amazing, simulan na natin. Number 10, Gray-Headed Fish Eagle. Ang Gray-Headed Fish Eagle ang nagsisilbing panimula sa ating listahan. Dahil bagamat hindi ito ang pinakamalaking agila sa bansa, malinaw na isa ito sa mga pinakamakapangyarihang ibon na nakatira malapit sa tubig tabang. Madalas mo itong makikitang nakadapo sa matataas na puno sa gilid ng ilog o lawa. Tahimik, halos hindi gumagalaw na para bang walang ginagawa. Ngunit sa katotohanan, masusing inoobserbahan ng ibong ito ang bawat kilos sa ibabaw ng tubig. May habang mahigit 60 sentimetro ang katawan nito at pakpak na halos 2 metro ang lawak. Ang kombinasyon ng kulay abong ulo at maputing dibdib ay nagbibigay dito ng natural na panlilinlang laban sa biktima. Kapag nakita na nito ang tamang sandali, dahan-dahan itong lulusong mula sa ere at sa isang iglap ay dadagit ng isda gamit ang makakapal at matatalim na kuko. Hindi lamang ito mahusay manghuli, tumutulong din ito sa kalinisan ng anyong tubig sa pamamagitan ng pagkain ng patay na isda. Sa kabila ng kahusayan nito, unti-unti itong nanganganib dahil sa polusyon, overfishing at patuloy na pagkasira ng wetlands at bakawan. Number 9, White-Bellied Sea Eagle. Ang White-Bellied Sea Eagle ay itinuturing na hari ng baybayin. Kapag ito'y lumilipad sa ibabaw ng dagat, tila ba kontrolado nito ang hangin at alon. Ang matingkad na puting dibdib nito ay madaling mapansin kahit mula sa malayo. Habang ang malalapad na pakpak ay umaabot ng mahigit 2 metro. Ang estilo ng paglipad nito ay kahanga-hanga. Halos hindi pumapagakpak ng pakpak habang ginagamit ng hangin sa baybayin upang manatiling nakalutang. Kumakain ito ng isda, ahas sa dagat, maliit na hayop sa isla, at paminsan-minsan ay bangkay. Sa coastal ecosystem, ito ay apex predator na nag-aalis ng mahihina at may sakit na hayop. Ngunit dahil sa polusyon sa karagatan at pagkasira ng mga nesting sites sa baybayin, nahaharap ito sa patuloy na banta. Number 8, Great Egret. Ang Great Egret ay madalas mapagkamalang payat at marupok dahil sa elegante nitong tindig. Ngunit kapag ito'y nakatayo sa latian, makikita kung gaano ito kalaki. Umaabot sa halos 1 metro ang taas nito at ang mahaba nitong leeg at paa ay perpektong disenyo para sa pamumuhay sa mababaw na tubig. Ang pangangaso nito ay nakabatay sa pasensya. Kayang-kaya nitong manatiling hindi gumagalaw sa loob ng ilang minuto habang hinihintay ang tamang sandali upang sunggaban ang isda o palaka. Ang presensya ng Great Egret sa isang lugar ay malinaw na palatandaan ng malusog na wetland ecosystem. Sa kasamaang palad, patuloy na nababawasan ang tirahan nito dahil sa land conversion at polusyon. Number 7, Black-necked Stork. Isa sa pinakamataas at pinakabihirang ibon sa Pilipinas, ang Black-necked Stork. Maaari itong umabot ng halos 1.5 metro ang taas at kapag nakatayo sa latian, nangingibabaw agad ang presensya nito. Matipuno ang katawan, makapal ang tuka at dominante ang tindig.
Hindi ito basta-bastang nangangaso. Kayang-kaya nitong humuli ng malalaking isda at pumatay ng ahas gamit ang lakas ng tuka. Dahil nangangailangan ito ng malalawak at hindi pa nasisirang wetlands, isa ito sa mga ibong pinakaapektado ng habitat loss at itinuturing na lubhang bihira na sa Pilipinas. Number 6. Purple Heron. Mas mailap at mas agresibo kaysa ibang heron. Ang purple heron ay mas pinipili ang mga latian na may makakapal na damuhan. Mahaba ang katawan at leeg nito at mabilis ang paglipad kahit sa makipot na espasyo. Kumakain ito ng isda, palaka, insekto at maliliit na hayop. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa populasyon ng mga ito, mahalaga ang papel nito sa wetland ecosystem. Ngunit tulad ng maraming ibong latian, patuloy itong nanganganib dahil sa pagkawala ng tirahan at polusyon sa tubig. Number 5. Philippine Duck. Ang Philippine Duck ay isang ibong endemic. Ibig sabihin, matatagpuan lamang sa Pilipinas. Mas malaki ito kaysa karaniwang bibe at may matipunong katawan na angkop sa mabilis at tuwid na paglipad. Kumakain ito ng aquatic plants, insekto at maliliit na hayop sa tubig. Sa prosesong ito, tumutulong itong magpalaganap ng mga halaman sa freshwater ecosystems. Sa kabila ng kahalagahan nito, labis itong naaapektuhan ng hunting at pagkawala ng mga lawa at ilog. Number 4. Rufous Hornbill. Ang Rufous Hornbill o kalaw ay higante ng kagubatan. Mabigat ang katawan, malapad ang pakpak at may napakalaking tuka na agad mapapansin. Kapag ito ay lumipad, maririnig ang malakas na tunog ng pagaspas ng pakpak. Pangunahing prutas ang pagkain nito at sa paglabas ng mga buto sa iba't ibang lugar, nakakatulong ito sa pagpaparami ng mga puno. Dahil dito, tinatawag itong forest farmer. Kapag nawala ang kalaw, apektado ang buong siklo ng kagubatan. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga ibong matinding naaapektuhan ng illegal logging at panghuhuli. Number 3. Giant Scops Owl. Ang Giant Scops Owl ang pinakamalaking owl sa Pilipinas at isa sa pinakamailap na ibon sa bansa. Tahimik ang paglipad nito dahil sa espesyal na balahibo na sumisip-sip ng tunog, kaya't bihirang marinig ang pagdating nito. Ang malalaking mga mata nito ay kayang makakita kahit sa napakababang liwanag. Kumakain ito ng daga, insekto at maliliit na hayop, kaya't napakahalaga sa pagkontrol ng rodent population. Dahil sa malawakang deforestation, isa ito sa mga ibong nasa kritikal na kalagayan. Number 2. Mindanao Eagle Owl. Mas malaki at mas mabagsik pa sa gabi ang Mindanao Eagle Owl. Isa itong tunay na mandaragit ng dilim, na may malalakas na kuko at matatalim na tuka. Kayang manghuli ng hayop na halos kasing bigat nito. Matatagpuan lamang ito sa kagubatan ng Mindanao, kaya't napakalimitado ng saklaw nito. Ang pagkawala ng tirahan at panghuhuli ang pangunahing dahilan kung bakit nanganganib ang uri na ito. Number 1. Philippine Eagle. Sa pinakatuktok ng listahan ay ang Philippine Eagle, ang pinakamalaking agila sa mundo batay sa body mass at pambansang ibon ng Pilipinas. May pakpak itong umaabot ng hanggang 2.5 metro at bigat na maaring umabot ng 8 kilo. Ang mga mata nito ay napakatalas, kayang makita ang biktima mula sa napakalayong distansya. Kumakain ito ng malalaking hayop tulad ng unggoy, ahas at iba pang mammals. Bilang apex predator, hawak nito ang balanse ng buong kagubatan. Kapag nawala ang Philippine Eagle, domino ang epekto sa buong ecosystem. Sa kasalukuyan, isa ito sa pinakananganganib na agila sa mundo at ang kinabukasan nito ay nakasalalay sa ating kakayahang pangalagaan ang kagubatan ng Pilipinas.
Kaw-amazing! Ang mga ibong nakita natin ngayon ay hindi lang malalaki sa katawan. Malaki ang papel nila sa buhay ng ating kalikasan. Sila ang nagbabantay sa balanse ng kagubatan, latian at dagat. Sila ang nag-aalis ng mahihina at may sakit. At sa katahimikan ng kanilang paglipad, pinapaalala nila sa atin na ang kalikasan ay may sariling kaayusan. Isang kaayusang madaling masira kapag pinabayaan. Sa kasamaang palad, marami sa mga ibong ito ay nanganganib na tuluyang mawala dahil sa pagkasira ng tirahan, iligal na panghuhuli at patuloy na pag-abuso sa kalikasan. Ang tanong ngayon, kaw-amazing, pananatilihin ba nating buhay ang mga higanting ito ng himpapawid o hahayaan na lang silang maging larawan sa libro at alaala sa kwento? Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.